Mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na nagmumula po sa Panginoon. At pwede tayong mapalakasin at pagtibayin ng Panginoon sa taong ito. At patuloy tayong bigyan ng panibagong kalakasan na magagamit natin upang tayo po ay makapagpatuloy. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church Taguien sa mabuting pangangasiwa at pangunguna po ng putihing Pastora Mary Jane Robles at sa pangunguna po ng Head Pastor Pastor Neverisa Masaret. Tayo po ay mag-umpisa na sa ating morning devotions sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po muna ay umawit. Awitin po natin yung Maghari Ka, O Diyos. Maghari Ka, O Diyos, sa aking buhay. Laman ng puso ko'y baguhin niyo upang maging ganap ang kalooban niyo sa buhay na hirap sa inyo. Hindi po sa umpisa. Maghari Ka, O Diyos, sa aking buhay. Takbo ng buhay ko'y baguhin niyo upang maging ganap ang kalooban niyo sa buhay na hirap sa inyo. Sa aking puso, laman ng puso ko'y baguhin niyo upang maging ganap ang kalooban niyo sa buhay na hirap sa inyo. Maghari Ka, O Diyos, maghari Ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa inyo. Sa pag-ibig niyo't biyaya ay sa ko. Maghari Ka, O Diyos, maghari sa buhay ko. Minsan pa nga po sa umpisa, sama-sama na tayo puwiin ang Panginoon. Maghari Ka, O Diyos, sa aking buhay. Yes, Lord. Takbo ng buhay ko'y baguhin niyo upang maging ganap ang kalooban niyo sa buhay na hirap sa inyo. Maghari Ka, O Diyos. Maghari Ka, O Diyos, sa aking puso.
ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mong biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo'y biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Sorry, pagkakataon po. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Hallelujah. Maghari ka sa buhay ko. Sa aming puso, sa aming isip, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin kayo dinadakilan, sinasamba at niluluwalan. Kayo ay patuloy namin kinikilala sa aming mga buhay, na kayo ang aming Diyos, na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanpaman, Panginoon. Kung ano kayo noon, Lord, ay magiging ganun din kayo, Lord, hanggang sa habang panahon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin yung aming pagsamba, ang aming pagdakila, ang aming pagpupuri, ang aming pagkilala sa inyo. Patuloy namin dinudulog ang aming mga sarili, Panginoon, sa inyong kabanal-banal trono. Lumalapit, Panginoon, ang may pagpapakumbaba, may pananampalataya at pagnanasa na kayo, Panginoon, ay aming makadaupang palad. Patawarin niyo po, Panginoon, kami, ang bawat isa, O Diyos, na dumudulog ngayong umaga, linisin ng inyong makapangyarihang dugo, Panginoon, mula sa aming mga pagkukulang, mga pagsalamsam, mga karamihan, Panginoon, mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo, sa isip, sa salita, at sa aming magawa. Panginoon, alam po namin na wala kaming magagawa kung ang tayong malayo sa inyo, sapagkat hawak niyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Maging panahon at ang aming maging kinabukasan ay hawak niyo lamang sa inyong mga kamay. Anong magagawa ng tao, Panginoon, kung ang tao ay malayo sa inyo? Panginoon, sa kabagay niyo, abutin niyo ang bawat isa. Samahan niyo ang gawain ito, Panginoon, ng inyong banal na presensya. Hindi ang tawang maitaas, kundi ang tanging pangalan lamang ninyo. Ang pangalan ng Panginoong Jesus, O Diyos. Jehovah Nissi, the Lord is our banner. Panginoon, salamat po. Gabayan niyo kami ang pag-aaral ng inyong salita, papahayagan at pakikinig. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, at patuloy niyong katagpuin ang bawat isa ayon sa nakikita niyong aming pangangailangan sa buhay pananampalataya na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyo namin patuloy na pinagkakatiwala
ang gawain ito sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Puhin ng Diyos at salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat higit sa Panginoon na patuloy na nagbibigay po sa atin ng kalakasang spiritual, katatagan, kalakasan ng katawan upang tayo po ay makapagpatuloy sa buhay pananampalataya. Alam niyo po yung gumising tayo, nataglay natin yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon ay isa ng napakalaking pagpapala na nagmumula sa Panginoon sapagkat yun po ay dahilan upang tayo po ay makapagpatuloy. Nakakalungkot mang isipin, ngunit kahit sa Biblia po ay may mga mananampalataya na hindi nagagawang makapagpatuloy. At even the Bible says na even the elect ay madadaya pa rin sa huling panahon. Nais kong dalhin sa inyo ang isang pag-aaral na kung saan ay mas magiging fuel pa sa atin in order for us to really start our new days, our new life, our new year in Christ, in faith in Christ. Para mas lalo pa po tayong maging matatag, matibay, matapang na humarap sa anumang hamon, anumang sitwasyon na maaaring ipahintulot ng Diyos sa atin. Hindi para upang tayo ilugmok, kundi para tayo ay patatagin sapagkat ang Diyos ang nagsabi, ang dahilan ng mga pagsubok ay hindi para ilugmok ang tao, kundi ito ginagamit ng Diyos upang patatagin at patibayin ang pananampalataya ng isang tao. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Isaiah chapter 30, verse 21. At ang sabi po dito, basahin ko lamang po sa English. "In your ear shall hear a word behind you, saying, This is the way, walk in it, when you turn to the right or when you turn to the left." Sabi po sa Tagalog, "At naririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon." Alam niyo po sa buhay, napakahalaga na tayo ay may direksyon. Napakahalaga po na yung ating direksyon ay tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakabuting panalangin na sa pagpasok po ng taon na ito, ang talagang hilingin natin sa Panginoon ay, Lord, bigyan niyo po ako ng panibagong direksyon sa buhay. Bigyan niyo po ako ng panibagong tahakin. Sapagkat alam natin na kapag ibinigay ng Diyos yung panibagong direction sa iyo, ay kalakip na po noon ang bagong kalakasan, bagong revelasyon, bagong katatagan, bagong pag-asa. Sabi nga po ng Pastor Joseph Glenn Masaredo sa kanyang programa, may pag-asa sa Panginoon. Kaya tayo ay nanatiling matatag at matibay sapagkat yung pag-asa natin ay buhay. Can you imagine na hindi lamang taglay ang pag-asang buhay, kundi yung iyong direksyon ay mabuti, bago at maayos. Alam niyo po, sabi ng Biblia, in order for a man to know the will of God, he or she need the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit. Kaya ito pong ating pag-aaralan ay akin pong may pinamagatang receiving guidance in new life. Yung direction po muna ang ating dapat na matanggap, yung gabay bago po yung buhay na bago sa Panginoon. Kailangan maayos po ang pagkalatag. Kaya ating pag-aralan, sabi ni Isaiah sa chapter 30 verse 21, "In your ear shall hear a word behind you, saying, This is the way, walk in it, when you turn to the right or when you turn to the left." Tingnan niyo po, ang sabi, maririnig mo muna yung tinig, yung salita. Ano po ba yung salita na tinutukoy? Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. The instruction, the direction. Nangungusap ang Panginoon lagi kay David at nagtatanong si David, "Panginoon, ano po ang gagawin namin? Kami po ba ay susugod na? Kami po ba ay susugurin na namin ang mga Pilisteo?" At napakabuting bagay na mayroon tayong ganong kaugalian na laging nagtatanong sa Panginoon.
para yung mga susunod natin gawin, alam natin na merong guidance ng Panginoon through His Holy Spirit. Napakahirap po na tayo ay manguna na pinapangunahan natin ang Panginoon. Even na mabuti yung intention natin, maganda yung programa, pero wala man lang kalakip na panalangin, wala man lang kalakip na pagsangguni muna sa Panginoon kung ito ay kalooban ng Diyos. Alam niyo, ang isang mabuting halimbawa yung pong Ark of the Covenant, nung dadalhin na sa Jerusalem. Ang sabi po ng Biblia ay natisod po yung mga oxen o yung mga baka na nagdadala noon. Naging dahilan na yung Ark of the Covenant ay mahuhulog. Kaya nga itong si hindi ko po alam kung si Uzra po ba yon. Basta someone there na ang intensyon niya ay maalalayan sana yung Ark of the Covenant para hindi siya mahulog. Pero nung nahawakan niya, alam niyo po nangyari sa kanya, patay. Ganun po ang Panginoon eh. Mabuting intensyon ng tao, pero hindi kasi yun ang pamamaraan. So dapat pa lang sana ay naglagay na si David ng mga Levita na magdadala ng kahon ng kasunduan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang may karapatan lang na magdala noon ay mga Levita. Tayo po, ganun din. No? Dapat ay nagiging maingat tayo sa pagdadala ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang tawag din ay partner in life, close friend, comforter. Kaya dapat lagi natin kinakausap, Panginoon, Holy Spirit, ito po ba ay gusto ninyo? Ito po ba ang gusto ninyong bilhin ko? Ito po ba, Panginoon, ang gusto niyong ayos ng iglesia? Ito po ba, Panginoon, ang gusto niyong damit ko? So, dapat kinukonsulta talaga natin ang banal na Espiritu sapagkat yan ay kasama po natin araw-araw. Without guidance of the Holy Spirit, without fulfilling the Holy Spirit, imposible po nating malaman ang kalooban ng Diyos. Ang banal na Espiritu lamang po ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos Ama. At ang Diyos Ama po ang mag-a-approve. Siya po ang mag-a-approve ng mga bagay-bagay. Kaya napakabuti po na magkaroon tayo ng pagsangguni. Yung total submission, in other words, sa iyong kaisipan, na lagi nating inaamin, Panginoon, ako po bilang tao ay kulang. Kulang na kulang. At walang magagawa kung ako po ay malayo sa inyo. Kaya dapat magkaroon tayo ng kaugalian na laging magtanong sa Panginoon as guidance, as His direction, as His instruction. Alam niyo kapag natanggap niyo yan, kapayapaan ang nararamdaman sa inyong puso. Yun nga po ang sabi ng Philippians chapter 4. Huwag kayong maglumihanan, bagkus kayo ay manalangin ng may pasasalamat. At matatanggap nyo ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon na mag-iingat sa inyong puso at isip dahil kayo ay na kay Kristo. May isang babae sa Biblia, hindi siya magkaanak, ang pangalan niya Hana. At yun ang naging dahilan upang siya ay lumapit sa Panginoon. At minsan siyang nakita ni Eli na akala ni Eli, lasing kasi bumubuka yung bibig, wala namang salitang lumalabas. Sabi ni Eli, umuwi ka na, huwag ka na masyado mag-inom. Sabi ni Hana, hindi po ako lasing. Ilalabas ko lamang sa Panginoon ang aking sama ng loob. Alam niyo po ang sabi ng Bible, si Hana ay pinagpala ng Diyos ng isang anak na lalaki. At yun po ay si Samuel. At ang pangako ni Hana sa Panginoon ay ibibigay niya yon at ihahandog sa Panginoon. At yung batang yun ay simula pag-awat sa pagsuso sa kanyang ina ay dadalhin na dun kay Eli para maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po si Hana na dating malungkutin, si Hana na dating laging hinahamak, laging inaalipusta kasi hindi po siya nagkakaanak. Nung kinilas at pinagpala ng Diyos. Alam niyo po, meron siyang kapahayagan na nagmumula sa Panginoon na bumuo po ng chapter 2, verse 1 hanggang 10. Kung babasahin po natin yun, ay napakaganda. Mga dakilang kapahayagan na hindi mo maiisip na lalabas sa isang tao. May dating ganong kalagayan. Alam niyo mga kapatid, ang isang bagay pa kung bakit hindi tayo nakakausap,
Dahil patuloy nating ibinabilanggo ang ating sarili sa ating mga nakaraan. Tapos na, nangyari na yung kasalanan, ilang taon nang nakaraan. No? Pero andito pa rin, the memory remains in our heads, in our brain. Alam niyo, sabi ng Bible, Hebrews chapter 8, verse 12, yung mga kasalanan, sabi ng Panginoon, na nahingaan na ng kapatawaran, na napagsisihan na sa aking harapan, ay mga kasalanang pinatatawad ko at hindi ko na ito at ito ay hindi ko na inaalala, o sabi ng Panginoon, kinakalimutan ko na ito. Hindi niya na maalala. Mahirap po sa atin kapag sinagi lang tayo ng konting memorya, ay nandun na naman at sinasabi natin makasalanan tayo, hindi tayo karapat dapat na sa Panginoon, at nagiging dahilan yon ang paglayo. Mabuti sanang aminin natin ang makasalanan tayo na nagiging dahilan ng paglapit sa Diyos. Pero parang baliktad. Pangit na aminin natin na makasalanan tayo, taas lalayo tayo sa Panginoon. Ako po. Yun po ay isang hindi mabuting bagay sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi po ng salita ng Panginoon ay sa Psalms 119 verse 105. Your word is the lamp to my feet. In other words, sabi po dito sa Isaiah, this is the way. Sino po ba yung daan? Di ba sabi po, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Yun po ay Jesus said, no one come unto the Father except through me. Alam niyo po sa Old Testament pa lang ay talaga nang nababanggit ang katangian ng Panginoon. So una, maririnig mo yung salita, at pagkatapos ay itinuturo sa iyo yung daan na iyong tatahakin. At ang sabi, walk in it. No, meron tayong parte na gagampanan. Kailangan lumakad po tayo sa daan na yon. Nakasama yung salita at kasama po ang Panginoon. At kung tayo daw ay pupunta sa kanan o kaliwa, mas mainam na nandun po tayo sa daan na yon. Kaya sabi po ng Psalms chapter 119 verse 105, your word is the lamp to my feet and the light of my path. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos, ng word ng Panginoon, sapagkat yan po ay hindi lamang basta salita, yan po ay ilaw. Ilaw po sa ating daraanan. May daan ka na, may ilaw ka pa, napakahirap po na dumaan sa isang daanan na napakadilim, walang street light. No? Napakahirap po mag-drive, napakahirap magmotor, o kahit maglakad. Kasi hindi mo makikita yung iyong mga dinadaanan. Posible kang matisod sa mga batuhan at mga lubakan. Kaya nga po yung word na tisod, yung idea ng tisod, yung tao natitisod kasi nga madilim yung kanyang dinadaanan, wala siyang ilaw. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, wala namang natitisod sa umaga sapagkat maliwanag. So ano ba talaga ang dahilan kung bakit ang tao ay natitisod? Huwag natin sisihin yung ibang tao, yung iglesia, yung simbahan, yung organisasyon. Sapagkat hindi nagbigay ang Panginoon ng idea na ang nagiging dahilan ng pagkatisod ng isang tao ay tao, bagay, at kung ano pa man. Nagiging natitisod ang isang tao dahil madilim yung kanyang dinadaanan. Kaya malalaman nyo, yung mga taong matitisorin, matik po yan. Madilim ang ano niya. Walang ilaw. May ilaw man ay hindi dinadala. May ilaw man ay hindi sinisindihan. May ilaw man ay walang langis. No? Laging may kulang. Kaya alam niyo po, kapag ang ilaw mo ay salita ng Diyos, hindi ka basta-basta kayang patumbahin ang kaaway. Hindi ka basta-basta kayang panghinain. Kasi alam mo yung iyong pupuntahan, alam mo yung iyong nilalakaran, alam mo yung iyong ginagawa, sapagkat ikaw ay may ilaw. At kahit pa madilim yung iyong dadaan, ang nasabi nga ni David ay, even I walk to the valleys of death, no, I fear not no evil, sapagkat kasama niya ang Panginoon. Kahit pa nga daw po yung dadaanan mo isang nakakatakot na lugar, ay hindi ka matatakot. Alam niyo pa, yung pang isang dahilan, no, yung pagiging matatakotin. Minsan napapanood ko ang mga video ng Pastor Leopoldo Masaredo, at ako minsan ay natatawa doon sa mga jokes niya. Kasi sabi niya, wala naman kayong makikita, di ba, na nabigyan ng reward? 1 milyon para sa mga matatakotin.
Wala pong ganon. Walang reward ang Panginoon para sa mga matatakotin. Sapagkat, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang espiritu na ibinigay ko sa inyo ay hindi espiritu ng takot, kundi espiritu ng Diyos na wala pong taglay na takot. Alam niyo minsan, yung ating panghihina sa pananampalataya o pagkatamlay, minsan iniisip natin, minsan naman nakakalungkot na iba gamit ng pangalan ng Panginoon. Sinasabi nila, pinoproseso sila ng Diyos, kaya sila nanghihina. Alam niyo po, ang pinoproseso ng Panginoon ay lumalakas, hindi po humihina. Patatag po siya, pa-firm, paayos po yung kanyang buhay. No? Kasi pag sinabi natin, pinoproseso tayo ng Panginoon, tapos pahina tayo, parang naman sinabi natin ang Panginoon ay sadista. Ang Diyos ay hindi ganon sa kanyang mga lingkod at mga anak. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi nagpapahina. Ito ay nagpapatatag. In fact, sabi ng Bible, yung pagsubok, hindi yun para ilugmok ang tao sa James. Sabi doon, kung nakakaranas kayo ng mga pagsubok, kabigatan, kayo magpasalamat. Sabi ng Thessalonians, rejoice all the time because this is the will of God. No? At yun, ang purpose ng Panginoon doon ay upang patatagin ang pananampalataya ng isang tao. Bago tayo dumako po sa huling verse, meron pag-aaral na kapag daw ang tao ay nagbabasa ng salita ng Panginoon o ng Biblia 4 days per week, ganito po ay nangyayari sa kanya. Imagine niyo po 4 days a week. Hindi pa nabuo yung isang linggo. 4 days pa lamang na siya ay nagbabasa in every week. Ganito yung nangyayari sa kanya. Yung feeling lonely niya, nagda-drop into negative 30%. Hindi na po zero Negative 30%. Drop na agad yung feeling lonely. Yung experiencing fear or anxiety, nagda-drop naman po into negative 14%. Hindi na po zero Negative na. Nagbabasa lang siya ng 4 times a week ng Biblia. Sumunod ay yung feeling discouraged. Lagi na lang mahina ang loob. Lagi na lamang na parang feeling talunan. Ayan. Pag nagbabasa ka daw ng Biblia 4 days a week, ay nagda-drop naman siya into 31%. Imagine nyo po yan. At yung feeling spiritual is stagnant, yung parang wala nang nangyayari sa buhay mo, wala ka ng direction, para ka ng stagnant water. Yung stagnant water po, yung mga tubig na nasa lubak, wala pong agos, kaya kadalasan po doon, hindi gumagalaw. Iniitlugan ng lamok. Yung mga tubig na nasa kanal, na hindi na gumagalaw. Ang sabi ng pag-aaral, nagda-drop siya into negative 60%. Imagine nyo yan. At ito yung maganda. Yun namang kapag ikaw ay nagdi-disciple ng iba, nagda-drop siya into positive 231%. Aba, antindi po niyan, no? Pumalo ng 231% pataas yung kanyang pagdi-disciple. At meron pa, yung sharing faith with others, yung tinitestify mo yung pananampalataya mo, nagda-drop naman into 228%. Grabe po. 4 days lang po yan. Kaya alam nyo po, sa mga sinasabing sila'y nanghihina kahit sila'y Kristiyano, aminin na po natin, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi ito po ay pag-aaral na nalakip yung pong mga data na ito ang nagiging bunga ng taong nagbabasa ng Biblia 4 days a week. Imagine mo, nagbabasa pa lang po kayo niyan, hindi lalo na kung kayo ay nananalangin. At lalo na po kung gagawin niyo yan araw-araw. May narinig na po ba kayong testimony na araw-araw na nagde-devotion pero mahina pa rin? Grabe yun, hina-hina ko ngayon. Araw-araw ko nagde-devotion. Araw-araw ko nasa Bible study. Magbasa lang ng Bible. Wala pong ganong testimony. Kaya, tigilan po natin yung paggamit sa pangalan ng Panginoon sa mga walang bagay na kabuluhan. Ang unang gawin natin, aminin natin, Lord. Saan ko ba ini-invest yung oras ko? Saan ko ba ginagamit yung oras ko? Baka naman yung oras ko ay puro na lang pakikinig ng Senate hearing about sa issue ng Pilipinas. O baka naman yung aking oras ay
puro na lamang panonood ng mga videos, sa mga vlogs, social media platforms, talagang manghihina po tayo noon. Magtaka ka kung lumakas ka. Hindi po ganon. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ganito lang ang buhay. What you sow is what you reap. Kung anong yung tinatanim, yun din yung iyong aanihin. Kaya ganito ang idea. Kung ano yung gusto mong anihin, yun ang itanim natin. Gusto natin ng ubas, pero nagtatanim tayo ng mansanas. Naku, mahirap po yun. Kaya alam po natin, kung may gusto man tayo sa buhay nito, especially in our walk with Jesus, in our walk in faith, umpisahan natin sa paggamit ng oras. Ano sabi ng Romans? Make the most of your time productive because the days are evil. Alam niyo po, yung mga videos na walang kinalaman sa pagpupuri sa Panginoon, yan po ay scheme. Yan po ay gamit ng Diablo, ng kaaway, upang i-reprogram yung isipan natin. Kasi doon tayo na-entertain, doon tayo naglulong, yung mga teleserye na yan, yung mga patungkol sa laman. No? Iba-iba na nga po yung mga title ng mga teleserye na yan. May lovers, may husband's lover, may second wife. Naku po, title pa lamang. Nakakatakot na. Kaya kapag dyan ang longing natin, dyan ang investment. I-reprogram ng kaaway ang isipan para kalimutan mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kaaway, meron siyang threefold ministry, steal, kill, and destroy. Yung mga salita ng Diyos na nandito sa isipan mo, nasa puso mo, dahil pinapasok mo yung mga bagay na, hindi patungkol sa Panginoon, mga panoorin, mga music na walang harmony ng salita ng Diyos, nagagawa ng kaaway na i-reprogram ang iyong isipan para alisin yung mga nakastock na Word of God. Ganun siya magnakaw ang hindi natin namamalayan. Sabi ng Pedro, siya isang leon na umaatungal at paligid-ligid at naghahanap siya ng malalapat. Mga kapatid, napakahirap mabuhay nang wala tayong intimacy o wala tayong intentional Bible reading, scripture reading, meditation. Napakahirap pong makasurvive. Dahil kung hindi natin ito gagawin, hindi maglalabasan itong mga percentage na ito na tinalakay natin. Kung hindi tayo magkakaroon ng proper habit to read and dwell into the scripture, to dive into the scripture. Alam niyo po, kahit nga lang mga 20 minutes every day, 10 minutes, 5 minutes, malaking bagay na po ang ginagawa sa atin ng Word of God. Kaya kung ang Word of God ang ating kakatamaran, ang Word of God ang ating babaliwalayin, alam niyo po, ang Word of God ang dahilan kung bakit may mga bagay sa mundo. Tayo naman, tayo ay nilikha according sa kamay ng Panginoon, hinulma, talagang binigyan ng halaga at hiningahan at yung buhay ay pumasok. Kailangan po natin ng salita ng Diyos. At dito po sa ating huling verse, ang sabi po dito ay sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. To put off your old self, which belong to your former manner of life, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Ulitin ko po. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. To put off your old self. No? Tayo po pala, dapat tayong magdesisyon. Yung mga bagay na nagpapahina sa iyo, yung mga bagay na wala namang kabuluhan, wala namang katuturan, wala namang kinalaman upang luwalhatiin ng Diyos, na nasa atin, hubarin. Parang ito po, jacket, no? Nainitan ka, hubarin mo. Di po ba? Dapat hinuhubad siya, tinatanggal, no? Dinideliver, tinatanggal sa sarili, which belongs to your former manner. May dati kasi tayong pagkatao at yung bagay na yun ay belong doon. Dapat tanggalin natin. Like for example, lumipas yun to 2,000 years old. In Jesus' name, Lord,
lahat ng nagpahina, lahat ng naging dahilan ng aking pagkakasala, lahat ng umahatak sa akin para tumaligo sa inyo, hinuhubad ko na in the name of Jesus. Sumama ka na sa taong 2025. At ngayon ay iba na. May ibinibihis ka ng bago. To put on the new self. Ano po sabi? Yung new self, yung new life, created, past tense, hinulma, create ni, no? Ng Diyos, after the likeness of God. Sa kawangis ng Panginoon, create yung new life na yon, na kailangan mo siyang isuot in true righteousness and holiness. Kaya hindi na natin pwedeng sabihin na tayo makasalanan. Hindi na po tayo makasalanan. Sabi ng Bible, tayo ay inaring matuwid ng Diyos sa Kanyang harapan, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ng Kanyang ganawa. Kaya pag kinumusta tayo, kumusta ka? Dapat ang sagot po natin ay mabuti kaysa ng dati. Pinaprocess tayo ng Panginoon. Ang tawag po doon ay, una, ginastify tayo. Pangalawa ay pinaprocess tayo. Ang tawag po doon ay sanctification. Hanggang tayo po ay maging kawangis na ng Kanyang anak. No, hindi po tayo pinaprocess pabalik. Pinaprocess po tayo forward. In glory, in true righteousness. Kaya ganun po dapat ang mindset. Hindi yung pag kinumusta tayo, kumusta, eto, ganun pa rin is, katulad ng dati, eto, pula pa rin ang hasang. Hindi po tayo isda, no? Tayo po ay mga tao. Mga kapatid, gusto kong magkaroon tayo ng recalibration ng ating isipan, renewing of our mindset and our heart, na tayo po ay hindi na makasalanan. Magkaiba po yung makasalanan na nagpapatuloy sa kasalanan at yung nagkakasala na hindi na nagpapatuloy doon, kundi nagpapatuloy na laging lumapit sa Diyos, humingi ng bagong lakas, tibay, upang siya ay makapagpatuloy. So, ibig sabihin ay magkaibang tao ito. Kasi iba nagpapatuloy sa kasalanan, they are proud to being sin against God. Pero yung iba na nasa Panginoon na pag nagkakasala sila, parang nalulungkot sila. Parang ganito, Lord, I did something for you. Kailangan ko pong lumuhod sa inyo. Kailangan kong lumapit. Kailangan ko kayo. Alam niyo po, yun yung tunay na pagpapakumbaba sa Panginoon. Yung sinasabi natin na, Lord, I need you more than yesterday, oh God. Hindi yung sinasabi natin na tayo makasalanan na laging araw-araw binabanggit, dinideklara makasalanan. Hindi, false humility po yun. Ang ganito po ang right humility. Lord, ako'y nagkasala. Kailangan ko po kayo. Kailangan ko po ng guidance nyo. Kailangan ko pong matanggap yung inyong gabay. Kailangan ko pong matanggap yung liwanag, yung salita niyo specifically. Dahil yun po ang magbabalik sa akin, ang magpapalakas sa akin. In order for us to remain in new life, in new suit. At ang tawag po sa bagay na yon, yung tinatawag na new self, ay created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Naging banal tayo at naging matuwid tayo. Hindi dahil sa ating mga sariling gawa, kundi dahil sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu na gumagabay sa atin. At tingnan niyo po, pag ganyan ang buhay mo, at ang laging priority mo ay magbasa ng salita ng Diyos, sa tingin ko po ay walang lalabas na kahinaan sa iyong bibig. There is no professing of weaknesses sa iyong bibig. Puro encouragement. Magugulat kami mga kapahayagan na kahit ikaw, hindi mo lubos maisip, nalalabas yun sa iyong bibig. That is the power of the Word. Ay kasama mo pa ang Holy Spirit. Aba. Tapos in-approve pa ng Father. Sabihin ko po sa inyo, ang liwanag nyo habang nag-aantay kayo sa Panginoon, lalong lumalaki, lalong tumitibay. Dahil nandun yung langis na nagsusustain ng liwanag na yun. Kaya ganito ang mabuti, kahit saan ka dali ng Panginoon, nakakahawa katuloy ngayon ng iyong liwanag, ng iyong init. No? Kahit na sinasamahan ng Panginoon yung iyong pananalita, yung iyong pagmiministeryo ay sinasamahan ng Diyos. Bakit? Ibinabad mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon na katulad ng sa Panginoong Hesus. Minsan tinanong siya ng mga alagad kasi manananghalian na yon.
Akala nila gutom ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, meron akong pagkain na hindi nyo nakikita. Anong sinabi ng Diyos doon? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kanyang pagkain. Alam niyo po, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay kalooban ng Diyos. At anong sabi ng Matthew 5? Kung ang sino man ay naghahangad, mapalad ang mga taong naghahangad na matupad ang kalooban ng Diyos dahil mismo ang Diyos ang tutulong sa Kanya. Imagine niyo po ang katulong mo gumawa ng langit at lupa. May nabalitaan na po ba kayong inventor? May nabalitaan na ba kayo sa mundong ito na napakahusay sa mga bagay? Maaring lumikha ng mga sasakyan, lumilipad, gumagapang, lumalangoy. Pero wala pa kayong mababalitaan na siya ay nakagawa ng isang planeta, siya ay nakagawa ng isang bituin, siya ay nakagawa ng langit at lupa. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Wake up. Change your mind, change your heart. And let it dwell and dive into the Scripture. At hayaan natin na i-reveal ng Panginoon yung tinatawag na unsearchable things. Mga bagay na hindi pa natuklasan ng tao. Jeremiah 3 verse 33. Call unto me and I will answer thee, and I will reveal you the things that really unsearchable. Na kahit ano pang pagsasaliksik ng isang taong matalino sa mundong ito na wala sa Panginoon, ay hindi niya yon matatagpuan. Ang nakakatagpo lamang po nun yung tumatawag sa Diyos at nagbababad sa Kanyang salita. At automatic po tuturuan ka ng Panginoon na ikaw ay mag-pray. Magiging habit mo ang prayer, magiging dwelling place mo ang prayer sa Panginoon. At nagkakaroon kayo ng closeness relationship ng Holy Spirit. Na parang ang Holy Spirit ang lagi mong gustong kausap. Kahit saan ka magpunta. Kahit saan ka dalhin ng iyong mga paa. Napakagandang lumakad kasama ng Panginoon. Sabi ng aking anak, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. No, napakaganda. Bata pa lamang po yun, napakasarap ng pakinggan. Na yun yung lumalabas at yung kanyang inaawin. Can you imagine, iwan ka na ng lahat, sabi ni Apostle Pablo. Panginoon, pero ako, alam ko, kasama ko kayo. Kaya ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. The Word ang magpapalakas sa'yo. Madaling maglingkod kapag marami, pero ang tunay na laban kapag nag-iisa ka na. Pero isang malinaw tiyak, if the Word is dwelling in you, sabi nga doon ni John, sabi doon, the Word becoming flesh na. Yung Word naging nasa loob mo na. Anong sabi ng Panginoon? Kapag kami ang minahal nyo, ako at ang Ama ay magkasamang tatahan sa inyo. Ang pagpapakita mo ng pagmamahal ay pagbibigay ng panahon. Kung mahal natin ang Diyos, magbigay tayo ng panahon sa Kanyang salita. Personally, hindi lamang sa church, hindi lamang sa mga gawain, but your personal devotion. Umpisahan mo yan at magugulat ka. Alam niyo po, ito na lamang ibibigay ko sa inyo yung aking laging ginagawa. Alam niyo, pagising sa umaga, lagi kong dinideklara yung Psalms 23 verse 1. Binabanggit ko ng may sounds. Ang sabi po doon, the Lord is my shepherd and I shall not want. 3 beses ko siyang binabanggit sa umaga bago ko umpisahan yung devotion ko at yung aking panalangin. Kaya, obserbahan niyo yung buhay niyo. After 1 week, magugulat kayo, may kaibahan talaga. Nakaka-bless, nakakatuwa ang Diyos. Nakakapagpasaya talaga siya ng kalooban. Kaya pupurihin ang Panginoon at hanggang dito na lamang po ang aking may ibabahagi para po sa umagang ito at tayo po nawa ay napagpala ng salita ng Panginoon at tayo ay magpatuloy sapagkat malapit na po tayong matapos sa ating paglilingkod dahil po ang Panginoon ay darating na. No? At nawa ay madatnan tayo ng Panginoon na patuloy na gumagawa. Katulad nung panahon nila, ang sabi ng salita ng Panginoon, nakakatawang pagmasdan ng mga alagad
ay kasamang gumagawa ni Jesus. Amen. Hallelujah. Datnan tayo ng Panginoon, ibilang tayo ng Panginoon sa mga tao, mananampalataya, na maadatnan niyang gumagawa para sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Napakabuti niyo. Ang inyong salita, Panginoon, ang talagang liwanag namin. Tibay at kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan, sa karunungan, sa pagsama ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa kagalakan, Panginoon. Nararamdaman namin, O Diyos, in our spirit, O God, na kayo ay nariyan, Panginoon. Hindi nyo kami niiwan, ni pinababayaan. Salamat po, Panginoon, nawa tulungan nyo kami na patuloy kaming magbabad sa inyong salita, Panginoon, sa pananalangin, upang itong salita na ito, Panginoon, ay maging buhay na namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. And even, Lord, yung aming mga ministry at mga paglilingkod na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Tulungan niyo kami, patuloy niyo kami, Panginoong, balutin ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At lagi niyo kaming samahan, Panginoon, at pangunahan po ng inyong banal na Espiritu. Lord, we are receiving right now, in the name of Jesus, in the communion of the Holy Spirit, the guidance and the new life that comes from your word. In the name of Jesus, Amen and Amen. Purihin po, Panginoon, ang inyong pangalan. God bless po at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa bawat isa at purihin po ang Diyos.